Alam po ba ninyo mga kapatid, mga kababayan, na ang tunay na pangalan ng Diyos ay matagal na nating alam, matagal na nating nalalaman, buhat ng tayo isilang sa lupang ito. Yan po ang katotohanan. Lahat ng tao ay alam na natin kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos. O di kaya marahil nang dahil sa tagal na ng paglipas ng panahon, atin na itong nakakalimutan. Medyo natagalan po na tayo ay hindi nakapag-upload ng mga karagdagang mga video sapagkat nang dahil sa mga sari-saring kadahilanan. Pero hindi po hadlang mga kapatid ang mga kaganapang ito upang ako ay hindi makapagpatuloy ng aking mga gawain. Lalo tigit na gawain ito ay patungkol sa Diyos upang ipalaganap ang kadakilaan ng kanyang katwiran, hindi lang sa isang bayan, kundi ipalaganap sa kabuuan ng sandaigdigan sa pamamagitan ng programang ito. Nasa bagong henerasyon tayo. Isang henerasyon ng pag-unlad ng karunungan ng daigdig. Ibig sabihin, kahit nandito ako sa bansang Pilipinas, ang mga salitang ito o ang bidyong ito ay makakarating sa mga panig ng sandaigdigan. Magandang umaga po muli mga kapatid. So, tuloy na po tayo. Bago po natin simulan ang ating topic, mga kapatid, sa umagang ito, ay nais ko po muna pasalamatan ang isa sa ating mga kababayan na nagpaabot ng kanyang komento sa pamamagitan ng programang ito sa YouTube. Nang dahil sa kanyang komento mga kapatid, mga kababayan, ay nabuksan ang isang katanungan. Ang kanya pong katanungan ay ganito: ano daw ang tunay na pangalan ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, ang katanungan ito ay lubhang napakalalim. Lubhang napakalalim. Na halos iilan lamang ang nakakasagot sa katanungan ito. Ito po mga kapatid ay sinasaysay ko sa inyo ng isang marahan na pagkikipag-usap para ating lubos na manuwaan na sa kapanahunan ito ay mayroong mga lihim na karunungang nauungkat at napapanahon rin siguro upang ating bigyan ng kasagutan. Alam po ba ninyo mga kapatid, mga kababayan, na ang tunay na pangalan ng Diyos ay matagal na nating alam, matagal na nating nalalaman, buhat ng tayo isilang sa lupang ito. Yan po ang katotohanan. Lahat ng tao ay alam na natin kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos. O di kaya marahil nang dahil sa tagal na ng paglipas ng panahon, atin na itong nakakalimutan. Na yung pangalan na yan ng Diyos na aking binanggit sa inyo ay malaon ng inilagay ng Diyos sa bawat kaisipan ng isang sanggol. Unang lahat ng sanggol. Yan po buong katotohanan.
Alam ba ninyo na ang tunay na pangalan ng Diyos ay nandiyan na sa banal na kasulatan? Yung YHWH na ang ibig sabihin ng salitang ito ay uha. Ang YHWH po, mga kapatid, ay binigyan ng vowels ng mga taong nagtayo ng kanilang mga relihiyon. Katulad ng Jehovah at Yahweh. Pero ang buong katotohanan po ay wala pong vowels ang salitang ito. Sapagkat ang salitang ito ay salita ng kalangitan. Kaya kung ano po yung nakita ninyong nandyan sa nakasulat, yan na talaga. At walang vowels yan. Huwag natin bigyan ng kahulugan na ang ibig sabihin nila ay para mabuo yung isang salita. Hindi. Hindi po kailangan buuhin yung salitang yan sapagkat siya na talaga yan. YHWH. Dahil yan nga po ay salita ng isang anghel o salita ng kalangitan na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay uha. Kung inyo pong napapansin, mga kapatid, kung inyo pong napapansin na ang lahat ng sanggol na sinisilang sa ibabaw ng lupa, ang kauna-unahang salita na kanilang binabanggit ay uha. Kahit anong lingwahe ka man, kahit Amerikano ka man, kahit Chinese ka man, kahit Hapon ka man, kahit Koreano ka man, o Pilipino ka man, o ano ka mang uri ng lahi sa kabuuan ng sandaigdigan, oras ng isang sanggol ay iniluwal ng kanyang ina. Ang kauna-unahang salita na kanyang bibitiwan o na kanyang bibigkasin ay salitang uha. Hindi po ba, mga kapatid? Salitang uha. Iniiyak niya, iniluluha niya ang kanyang pagsilang sa ibabaw ng lupa. Sapagkat alam niya na ang kanyang pagsilang ay nang dahil sa inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi siya ng kanyang ina, gaya ng nasusulat. Basahin po natin, mga kapatid. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ayan. Narito, sabi, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya iniluha niya, iniyak niya ang kanyang pagsilang sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ipinaglihi siya sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi po ba, mga kapatid? Yan po, mga kapatid, ang salitang uha na inukit ng Diyos sa kaisipan ng mga sanggol. Kung kaya, yan yung kauna-unahang wika o salita na kanilang binibigkas sa panahon ng kanilang pagsilang sa ibabaw ng lupa. Yan po ang pangalan ng Diyos. Panoorin po natin ang video ng isang sanggol na isinilang sa ibabaw ng lupa. Panoorin po natin.
Ayan po mga kapatid. Narinig niyo ang kataga, yung salita na lumalabas sa bibig ng isang bagong silang sanggol. Salitang uha na ang ibig sabihin ay pangalan ng Diyos. Ang sanggol po mga kapatid ay alam nating lahat na yan ay wala pang sapat na pag-iisip. Pero nagawa niya bigkasin ang salitang uha. Lahat po ng sanggol, anong lahi ka man, anong bansa ka man, anong lingwahe ka man, iisa lang ang binibitiwang salita ng isang sanggol nung oras ng kanyang pagluwal, ang salitang uha. Wala nang iba pa. Mayroon pong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo nang kapanahunan na siya ay nakabayubay sa krus. Yung salitang Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi pa rin yun ang pangalan ng Diyos, kundi ang tunay na pangalan ng Diyos na ating nakikita ay yung YHWH na ang kahulugan sa wikang Tagalog ay uha, na siya pong una-unahang binibigkas ng isang sanggol nang siya'y iniluwal ng kanyang ina sa ibabaw ng lupa. Mayroon ba tayong maririnig mga kapatid na sanggol na bagong luwal na sanggol na nagbigkas ng salitang Jehovah, Yahweh? Wala po. Wala po tayong maririnig ng ganon, kundi ang kanyang salita ay uha. 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 Yan po ang salita ng isang sanggol. Wala nang iba. O mayroon din ba tayong naririnig, mga kababayan, ng iyak ng isang may edad na ang kanyang iyak ay uha? Wala. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan? So hanggang dito po lamang mga kapatid. Pansamantala ay putulin ko ang video. Muli ay nagpapasalamat ako sa ating kapatid na nagparating ng kanyang komento, at ito po ang aking kasagutan. Marami pong salamat muli, at sana ipagpalain ka kapatid ng ating dakilang lumikha, ang ating Ama na lumalang ng langit at ng lupa. Purihin ng Diyos. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa bawat video na aking pagkakalo. Magandang umaga po muli mga kapatid, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood ng aking mga video. Good luck!